Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta kayo sa ating mga kababayan dyan from Luzon, Visayas and Mindanao. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. As you can see, nakikita ninyo nandito po ako sa may ilalim ng kagubatan. So sa mga bago pa lang po dito sa ating munting tinig channel, so wag po ninyong kalimutan na mag-like, mag-share and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magla-live stream tayo or mag-upload tayo ng mga video katulad po nito. At syempre may mga activities tayo sa ating Munting Tinig channel. Ngayon pag-usapan natin mga kamunting tinig ito. Sabi po ng kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na ni si Sara, wala pong basihan ang mga akusasyon laban sa kanya na may ginawa siyang impeachable offense. So ibig sabihin daw, fabricated documents and at the same time, tawag nito, walang basihan. Kasi syempre siya lang naman daw po ay nagtatrabaho. So mga kamunting tinig, kagabi nakita natin sa iba't ibang mga post na, naku, 16 na mga abogado na nanggaling sa Fortuna Basa Law Firm ang magtatanggol kay Sara Duterte. So, can you imagine that? Wala daw ebidensya, wala daw pong na-commit na impeachable offense itong VP Presidente, no, ng mga Duterte diehard supporters ng mga mango, pero grabe ang kanilang preparation, grabe ang kanilang paghahanda. Akala ko ba patay na ang impeachment, Duterte diehard supporters? Bakit yung Lola Sara ninyo nagkukumahog para ipagtanggol siya ng 16 na mga abogado? Patay naman kaya yung impeachment, no? Akala ko ba wala na ang impeachment? Nagtagumpay na kayo kasi sabi nga namin hindi pa dismiss ang impeachment. Okay? Hindi pa patay ang impeachment. Kaya lang, kayo na mga Duterte diehard supporters, ini-insist nyo naman kasi na wala na pong basihan na ipagpatuloy ang impeachment dahil wala naman pong mga ebidensya. Bakit ngayon nagkukumahog ang kampo ni Sara Duterte sa paghanap ng mga abogado para ipagtanggol siya? Mantakin mo, alangan naman libre yun. Ano bang mga source of income ng mga Duterte na ipagtanggol siya ng private law firm? 16 pa talaga. So, ang laking pera nun. Grabe, billion siguro. Bulto-bultong pera yun ang ibabayad sa mga abogado. Sa bagay, pwede naman silang mangutang o pwede naman silang magbenta ng kanilang mga ari-arian o kung ano man ang mga diskarte, no? Pero, syempre, pag ganyan kasi talaga, it takes a lot of money. Now, balik tayo dito mga kamunting tinig. So, hindi totoo na patay na ang impeachment. Hindi totoo na wala na ang impeachment. Okay? Andyan ang impeachment, mga Duterte diehard supporters. Kaya nga si Sara Duterte ay po naghahanda. Mabigat kasi ang mga article of impeachment na i-transmit, no, sa Senado from House of Representatives. Kaya nga binalik ng mga senador ang article of impeachment para siguraduhin. Pero naniniwala naman po ang karamihan sa mga Pilipino na hindi naman po matatransmit yan sa Senado kung hindi po pinagbasihan ang form and substance. Importante kasi sa pag-transmit ng article of impeachment ang form of substance. Hindi naman po ipahamak ng House of Representatives ang kanilang kredibilidad as a prosecutor kung hindi po matibay ang mabigat ang mga ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kasi hindi mga abogado ang mga taga House of Representatives, no? They are really good, no, in terms of interpreting the law. So, alangan naman na magsasubmit lang sila, magtatransmit lang sila ng article of impeachment sa Senado na hindi po pinag-aaralan, no, na wala pong matibay na basihan. Kasi before you transmit it into the Senate, kailangan po titingnan yung form and substance, no? Form and substance. Yan ang pinakamahalaga. So balik tayo dito sa claim ng mga Duterte na ginigipit, pinopolitika, at kung ano-ano na lang na mga pagmamanipula ang sinasabi ng mga DDS.
So ito, the fact na nakipag-ugnayan sila Sara Duterte sa Fortune Narbasa Law Firm, ibig sabihin talagang matibay ang ebidensya na nagkaroon talaga siya ng impeachable offense. Matibay, no? Ang mga proof na talagang si Sara Duterte ay pag hindi lang nila harangan ay mai-impeach talaga. Pag hindi nila harangan ng proceeding, no, pag hindi nila patayin ng formal ang impeachment, ay talagang malilintikan talaga, mai-impeach talaga si Sara. So, paano kaya i-defend ng mga batikang abogado sa kampo ni Sara Duterte yung mga peke na mga resibo? No, paano kaya nila yun i-defend? Nai-imagine ko na kung anong klaseng mga defense ang gagawin. Pero, siyempre, hindi natin pwedeng pangunahan. Ang nasa atin lang the fact that they prepared 16 lawyers from private firm. Okay. Alam na nila na talagang matatamaan talaga dito si Sara Duterte. Okay? So abangan natin mga kamunting tinig, what will be the development, what will happen to the political career of Sara Duterte, kung paano po dipinsahan ng mga abogado niya, no, ang article of impeachment na isinampa sa kanya ng mga prosecutor. Okay? So 16 lawyers. 16 ang babayaran mo. Saan mo kaya kukunin yan? Tapos, paano mo ipagtatanggol yung pronouncement mong patayin mo ang Pangulo, pangalawang Pangulo, ang Speaker at ang First Lady? Paano mo ididepensa, no? Ang what we call this, paano mo ididepensahan yung peking resebo, yung walang totoong pangalan? Paano mo dipinsahan yung what we call this, yung labing isang araw lang naubos mo ang 125 million and then plus 612 million pa na mga pag i-convert natin sa kaso, plunder na yun, no? Kasi hindi mo naman kayang ipaliwanag kung saan mo ginasto yung pondo mo. So that's the main reason na kailangan talaga bantayan ni Sara Duterte ito, kasi political career na to nakasalalay. Kasi ang penalty, mga kamunting tinig, ay what we call this, perpetual disqualification to hold a public office. So since perpetual disqualification to hold a public office, mapupurnada ang pangarap ni Sara Duterte na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At the same time, mapupurnada itong mga ambisyon ng mga alipores ni Sara Duterte, no, na nakapaligid sa kanya, na gumagamit lamang sa kanya at ginagamit lang man din ni Sara Duterte at ng mga Duterte in general. So sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating Munting Tinig channel, update lang tayo, no, what will happen. Yan ang sinasabi na patay na daw yung impeachment, pero grabe ang preparation. Yan ba again yung patay ang impeachment? 16 ang abogado mo from the private sector. Pagkatapos may pangalan pa, no? Talagang pinaghahandaan talaga ito ng kampo ni Sara Duterte, kasi nakasalalay nakasalalay dito ang kanyang pangarap na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay? At syempre, once again, matibay talaga yung mga ebidensya. Kaya nga po pati nga Senado ngayon nawiwindang na, kasi alam mo kung bakit ginagamit ng ibang mga senador ang mga Duterte para po sa kanilang personal na interes. Yun talaga yung katotohanan dyan, no? So, hindi nila ito agad-agad papalusutin, kaya nga delayed dahil sa nag-iisip sila na makabigay pa ng boto si Sara Duterte sa kanila. Kasi yung iba, tatakbo po sa 2028 election at may mga personal political interest po sila na iniinda. Okay? So, yan ang katotohanan, mga kamunting tinig. Yan yung dahilan kung bakit kung baga nag-prepare
talaga si Sara Duterte na hindi po siya matablan sa kasong impeachment. Kasi pag halimbawa maano siya dito, madiin siya, wala na. Kahit barangay tanod, hindi na siya makatakbo. O kahit barangay kapitan, kahit bifat. No, 'di ba? So, 'yun mga kamunting tinig. Okay? So, hanggang diyan lang muna tayo. So, 16 na mga abogado ang magtatanggol kay Sara Duterte sa sinasabi nilang patay na impeachment. O, mga di Duterte diehard supporters, hindi patay ang impeachment. Pinaghandaan dahil alam ng mga abogado ni Sara Duterte na hindi po papapatay ang impeachment. Yan ang signal. Okay? So, bye-bye. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat at salamat po sa inyong pagsubaybay. So, don't forget to like, share, and subscribe. Ito pong muli ang inyong lingkod nagsasabing tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.